Ito ay isang mundo na humahatol sa hitsura. Ang pangit na walang pera ay walang karapatang magparami. Kung ang isang tao ay sobrang pangit, hindi sila makakaakit ng mga babae kahit nasa pera. Siyan lang, napakakulit niyang lalaki, wala man lang siyang karapatang magparami. Siya ay orihinal na isang sobrang gwapong lalaki na minamahal ng lahat ng makilala. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente na may malakas na asido, siya ay naging isang nakakatakot na pangit na halimaw, napakapangit na ang mga tao ay hindi nang ahas na tumingin sa pangalawang sulyap. Halos walang babaeng makatitig sa mukha niya ng mahigit isang segundo. Kaya't nagpasya siyang maging isang marangal na tao at gamitin ang kanyang marangal na kaluluwa upang mapabilib ang iba. Sa loob ng 20 taon, nakipagsapalaran siya sa mga bansang puno ng kaguluhan, walang kapagurang nagsagawa ng mga operasyon sa mga tolda sa loob ng 2 dekada. Naging tanyag siya sa loob at labas ng bansa, nakakuha ng pagkilala mula sa United Nations, gayunpaman hindi pa rin niya makuha ang pabor ng kababaihan. May sumipol na tunog mula sa malayo at sinabayan pa ng panginginig ng hangin. Malinaw na alam ni Shen Lang na ito ay tunog ng isang bomba, at ito ay lumilipad patungo sa kanyang ulo. Ngunit hindi siya umiwas o nakaramdam ng takot. Sa halip, nakahinga siya ng maluwag at gumaan. Pagod na pagod ako, pero sayang namatay akong walang kasamang babae. Sa wakas, makakalaya na ako. Kung maaari akong magsimulang muli, gusto ko ng isang buhay na madali, kung saan ang lahat ay darating ng walang kahirap-hirap. Kung maibabalik sa akin ng langit ang isang gwapong mukha, ipinapangako kong gagamitin ko ito para gayumahin ang pinakamagandang babae. Sa isang iglap, diretsyong durog na durog ang kanyang katawan, at nagkapira-piraso rin ang X-ray machine at laptop na nasa tabi niya. Pagkatapos, isang puyo ng tubig ng liwanag at anino ang tila lumitaw sa hangin, sinipsip ang lahat. Nang muling imulat ni Shen Lang ang kanyang mga mata, nasa isang hindi pamilyar na kapaligiran na siya. Siya ay nakahiga sa isang malaki, malambot, inukit na kama na napapaligiran ng lahat ng kaninningan ng mundo. Nasaan ako? Hindi ba ako nasabog? Damit ng panahon. Naglakbay ba ako sa panahon? Sinubukan ni Shen Lang na bumangon at nag-ipon ng buong lakas ng loob na tumingin sa salamin. Nang makita ang mukha sa salamin, nagulat si Shen Lang sa una, at pagkatapos ay tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nabawi ko na talaga ang itsura ko. And incredibly, ang gwapo ko talaga. Naging mabait si Heaven sa akin. Natupad ang hiling kong maging gwapo ulit. Ang mga araw ng kaiganhawahan at kaiganhawahan ay patungo sa akin. I'm starting to recall all of his memoirs. Nasaan na ako? Ang lalaking ito ay may parehong pangalan at mukha sa akin, ginto sa labas, basura sa loob, yung Shen Lang na yun, freeloader lang siya, walang kwentang lalaki. Sinayang niya ang isang buong dekada sa pag-aaral at pinaalis sa paaralan sa kabila ng gwapong mukha na ito. Ang tanga na ito kahit papaano ay nagtagumpay sa pagkamuhi ng lahat. At ang walang kwentang taong ito ay bootlicker pa. Nakita niya ang anak na babae ng Shu family 2 taon na ang nakakaraan, at siya ay naging ganap na nahuhumaling. Ang anak na babae ng Shu family ay nagkaroon ng nakamamatay na sakit na nangangailangan ng kasal bilang lunas. Nagmadali sa mga pagtutol, pumayag si Shen Lang na pakasalan si Shu Chenchen, at pagkatapos ng kasal, nabawi ni Shu Chenchen ang kanyang kalusugan, na naging mas maganda at kaakit-akit. Mula noon, naging awkward na ang presensya ni Shen Lang. Unti-unti, maging ang mga kasambahay at katulong ng Shu family ay nagsimulang manginsulto at minamaltrato ang manugang na ito. Sa kabutihang palad, si Miss Shu ay mabait, inutusan ang mga tagapaglingkod na huwag magdulot ng gulo, at ipinagpatuloy ni Shen Lang ang kanyang buhay na marangya. Kahit nakasal na sila, hindi sila kumikilos bilang isang tipikal na mag-asawa. Ngunit para kay Shen Lang, ang pagiging malapit lang kay Shu Chenchen o marinig ang kanyang boses ay talagang masaya na siya. Kalahating buwan na ang nakalipas, nagkasakit si Shen Lang sa kabila ng pagpapatingin sa maraming doktor. Natagpuan sila ni Miss Shu na walang magawa. Si Shen Lang ay hamina ng araw, at tila ito na ang huling araw niya. Ako na ngayon ang manugang ng isang mayamang pamilya, kaya hindi ko na kailangan pang magtrabaho para mamuhay ng marangya. At sa sandaling ito, may mga yabag na nanggaling sa labas. Namatay na ba ang basurang iyon?
Dapat ay namatay na ang kahihiyang iyon, ngunit pinananatili pa rin siya ng pamilya bilang kanilang manugang. Duda ako na tumulong siya sa pagpapagaling kay Miss Shu. I swear, nakita ko siyang uminom ng gamot. Alam mo, ayaw ng padre de pamilya na pinag-uusapan natin yan. Tingnan natin kung talagang sinipa niya pa ang balde. Ang mga katulong at katulong na ito ay nanunuya habang binubuksan ang pinto. Sa sumunod na segundo, napasigaw ang dalaga sa pagkagulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Shenlang. Nagulat ang mga katulong sa mukha niya. Ano ba naman? Nagmamadaling lumabas ang mga katulong at katulong. Balak ba nila akong patayin? Ang buhay ko sa Shu family ay maaaring hindi kasing ganda ng inaakala ko. Ano na ang gagawin ko ngayon? Anong nangyayari? Parang may iba akong iniisip. Pagkatapos, nagulat siya nang makitang may lumitaw na Windows 10 computer desktop sa kanyang isipan. Hey! Computer ko yan. Hindi lang yun, parang iba yung paningin ko. Hindi lang yun. Si Shen lang ay mayroon ding kakaibang pakiramdam, hindi sa kanyang ulo, kundi sa kanyang mga mata. Nagbago ang lahat sa harap ng mga mata ni Shen lang. Hindi na ang mundo na nakikita ng mga normal na tao. Nakikita ko ang mga bagay-bagay. Para akong X-ray machine. Anong nagyari? Paano ko nakuha ang mga kakayahan na ito? Maaari ko bang gamitin ang dalawa sa parehong oras? Klorera ng porselana, 15 taong gulang. Ito ay napaka-interesante. Shen lang, balita ko gising ka na. Iyon ang nagpapasaya sa akin. Di ba asawa ko yan? Hindi napigilan ni Shen lang na iangat ang ulo para tumingin. Nakita ni Shen lang ang isang magandang kagandahan. Umupo siya sa harap ni Shen lang at kaakit-akit ang kurba ng kanyang baywang at puwitan. Nag-alala ako sa'yo. Si Shu Chenchen, ang aking asawa siya ay talagang napakarilag. Doktor, maaari mo ba siyang suriin? Siyempre sinuri ang pulso ni Shen lang. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagulat siyang sinabi, siya ay nasa perpektong kalusugan. Paano kaya ito? Nasa bingit siya ng kamatayan kahapon. Medyo nagulat siya dahil napansin niyang nagbago na si Shen lang. Oh! Napakagandang balita nito. Malumanay na sabi ni Shu Chenchen. Sa tingin ba niya ako ay tulala? Binago niya ang kanyang pagkatao sa isang barya. Dr. Lee, maaari ba akong makipag-usap sa aking asawa ng mag-isa? Oo, tiyak Shen lang. Ang makita kang ganap na gumaling ay pumupuno sa aking puso ng kaligayahan. Ang kaligayahan ko ay hindi nasusukat. Siya ay ganap na naiiba sa kung ano ang naaalala ng orihinal na Shen lang, parang may kinalaman siya sa sakit ko. Para sa akin, siya ay tila sobrang peke. Masaya na marinig iyon. Dapat kang pumunta sa iyong mga magulang. Ilang beses silang bumisita. Miss ka na yata nila. Nakiusap pa nga ang nanay mo sa Shu family na hayaan siyang alagaan ka. Kaya gusto nila akong paalisan sa Shu family, nakiusap sa Shu family na hayaan siyang alagaan ka. Kaya gusto nila akong paalisan sa Shu family. Dahil tulala si Shen lang, magpapanggap akong hindi maintindihan ang mga pahiwatig niya. Tulala talaga siya na hindi maintindihan ang isang simpleng pahiwatig. Sa sandaling ito, pilit na binuksan ang pinto sa silid, at direktang pumasok ang isang napakagwapong lalaki na may berda na damit, ang idiot na ito. Paanong hindi niya maintindihan ang sinabi mo? Si Zhang Jin, ang anak ni Zhang Chong, ay 24 na taong gulang. Pagkatapos, tumingin siya kay Shen lang ng mayabang at disdainfully, at sinabing si Miss Shu ang fiancé ko ngayon. Ang iyong oras ay tapos na, umuwi ka at mamuhay na parang aso ka. Akin na siya ngayon, kaya umalis ka na, o papaalisin kita. Ano ba naman? Walang araw dito, at hiwalayan na ako. Kapag siya ay may sakit, isang tulala lamang na tulad ni Shen lang ang magpapakasal sa kanya. Habang bumuti siya, napagtanto niyang hindi na niya ito kailangan. Paumanhin, Shen lang, hindi ikaw ito, ako ito. Hindi lang kami magkasya. Hindi ko sinusubukang saktan ka, hindi sinusubukan na saktan ka, oo, tama. Ngayong pinalayas na ako, kailangan kong simulan ang pag-iisip kung paano mamuhay sa labas. Sige, uuwi na ako. Si Zhang Jin ay nanunuya na mawala sa loob ng isang oras, o ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Pagkatapos, inakbayan niya ang maliit na baywang ni Shu Chenchen at lumabas ng silid.
Hindi man lang nagulat si Shenlang na nangyari ang ganoong sitwasyon. Bumalik si Shenlang sa salamin na may sarkastikong ngiti. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ng 2 beses. Oras na para umalis. Sa isang magandang mukha na katulad ko, hindi ako mahihirapang humanap ng bago at mainit na asawa. Chen, kailangan nating magmadali, malapit na ang petsa ng kasal. Kailangang maging handa ang lahat, ang mula ng Earl ng Wohenwo ay iniimbitahan, tama ba? Maririnig pa rin ang boses ni Zhang Jin mula sa labas. Oo, inimbitahan namin siya. Narinig mo na ba ang mga chismis na siya ay parehong maganda at makapangyarihang mandirigma? Sa tingin niya siya ay mas mahusay kaysa sa lahat, hindi siya dumedalo sa anumang pagtitipon. Ang kanyang pamilya ay naging mayaman at maunlad sa loob ng maraming siglo, syempre ganyan ang tingin niya, totoo yan, isang maganda, mayaman, at makapangyarihang babae. Hey! Magiging asawa ko siya. Babalik ako, Shu family. Time waited for no man. Kinailangan niyang magmadali at simulan ang kanyang negosyo sa pamumuhay sa isang babae. Binuksan muli ang pinto, ngunit sa pagkakataong ito, marahas itong nabasag. How dare you? Shenlang. Mabuti ang pakikitungo namin sa iyo, at ipinagkanulo mo ang aming tiwala. Hindi ka lang nagnakaw ng pera sa ating ginang na si Shu, kundi nang haras ka rin ng isang kasambahay. Karapat-dapat kang parusahan, ngunit nagpasya ang Panginoon na maging maawain at patawarin ang iyong buhay. Napagpasyahan niyang ipawalang bisa ang iyong kasal at paalisin ka sa Shu family. Gumawa sila ng kasinungalingan para palayasin ako na parang pulges. Walang pulges ang magkakaroon ng guwapong mukha na katulad ko, oras na para umalis habang wala pang ilaw. Ang aking bayan ay hindi masyadong malayo. Tapos na ba ang lahat? Oo, aking Panginoon. Pare, medyo masyadong halata, kung ginawa mo ito ngayon, at maaari itong makaapekto sa aking reputasyon. Dapat itong gawin sa lalong madaling panahon para madaling makapagpahinga si Zhang Jin. Hindi mo mapapalampas ang pagpapakasal sa ganyang lalaki, pinuno ng Shu family, Shu Guangyon, napakahusay. Sagot ni Shu Chen. Tahimik ang gabi, maliwanag at malabo ang liwanag ng buwan, nagmamadaling umuwi si Shenlang, huni ng mga insekto sa buong daan. Medyo natagalan pero malapit na akong makauwi, biglang may ilang figure na hamarang sa daan niya. Pinalibutan siya ng 5 armadong mandirigma, Shenlang, sumama ka na sa amin. Walang paraan upang labanan ang lahat ng mga bandidong ito, hindi man lang sila nag-abalang tumakbo. Ang isang piraso ng tela ay direktang tinali ang kanyang bibig, upang hindi siya makagawa ng tunog, at isa pang piraso ng tela ang nakatali sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si Shenlang sa isang lugar at pinahinto. May nagtanggal ng telang nikotikip sa mga mata ni Shenlang, ito ay isang sementeryo. Boss, handa na ang butas. Tapusin natin ito. Kakahiwalay ko lang, tapos ngayon mamamatay na ako. Siguraduhin na siya ay nasunog sa isang malutong. Pagkatapos nito, ibaon mo kung ano ang natitira sa kanya. What the hell? Ang paglilibing sa akin ng buhay ay isang bagay, ngunit sinusunog ako. Teka. Ang lalaking ito, ang orihinal na Shenlang, ay may mga alaala sa kanya, naalala ko na. Siya si Tianheng. Isang kilalang leader ng gang ng underworld, si Tianheng, pinuno ng Black Clothes Gang, 35 taong gulang. Bilang ng mga pumatay, 279 ang aking buhay ay tapos na. Shenlang, wala akong sama ng loob sa iyo, ginagawa ko lang ang ibinayad sa akin. Gumamit siya ng X-ray upang tingnan ito, at ang ganitong uri ng titig ay nagpapakilig sa mga tao. Ano ang tinitignan mo? May karayom sa iyong katawan. Kung hindi mo ito ilalabas, mas maaga kang mamamatay kaysa sa huli. Nasa baga mo na, pero kapag nasa utak mo na, siguradong papatayin ka. Matapos marinig ang mga salita ni Shenlang, hindi maiwasan ni Tianheng na mabigla, paano? Ni hindi alam ng asawa ko, tungkol doon. Paano nalaman ng batang ito? Mali yata ang mga chismis, hindi ka mukhang tanga sa akin. Maaari ko itong ilabas para sa iyo. As long as I spare your life, yeah. Ayaw mo bang malaman kung sino ang nagsabing patayin kita? Hindi mahirap hulaan kung sino.
Pinaikip ni Tianheng ang kanyang mga mata at sinabing hindi kita kayang bitawan. Ano ba naman? Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa iligtas ang buhay ko.